So eto na nga mga idol, Kai Soto pinahiya lang ng harap-harapan ng mga tambay na bashers na nanlalait sa kanya, no? At ano nga ba ang tunay na dahilan kaya hindi makapasok-pasok sa NBA ang ating pambato na si Kai Soto? And bago natin yan pag-usapan, kaibigan, please huwag mong kalimutan muna mag-like and subscribe and hit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, baka hindi mo pa alam na the highest paid Pinoy basketball player of all time ay walang iba kundi ang ating pambato na si Kai Soto. Sumasahod na po siya ngayon ng 250,000 US dollar or 14 million pesos per season o di kaya naman ay 1.1 million pesos kada buwan na sahod. Sobrang laki na po niyan mga idol, no? At tinalo pa yung mga sikat na PBA player natin. So ngayon, yung mga bashers, anong mapapala nyo? Or ano may kukumpara nyo sa laki ng sahod ng ating pambato na si Kai Soto? Kayo, mga tambay lang, talagang pilit yung idinadown si Kai. Well, bukod pa dyan mga idol, alam naman natin na hindi pa yan, no? Ang kayang abutin ni Kai Soto, mas malaki pa po dyan. So napag-uusapan din ngayon mga idol, ano nga ba yung pinaka main reason kaya hindi po makapasok-pasok ang ating pambato na si Kai sa NBA, kahit yung qualification ng isang NBA player ay meron na sa kanya, no? Yung height, yung galing, yung consistency sa play, at yung nakikita natin smart IQ na paglalaro sa basketball, meron si Kai Soto nun. Well mga kaibigan, malinaw na malinaw, no? Unang-una na dahilan, wala na pong iba, discrimination sa mga Asian, no? Yan po ang nakikita natin kaya hindi makapasok-pasok si Kai sa NBA. Doon nakita natin nung naglaro si Kai Soto sa NBA Summer League sa koponan ng Orlando Magic, impressive naman yung pinakita, no? Pero nasilipan nila ng butas yun nung magkaroon ng back injury si Kai para hindi kuhanin. Ang nangyayari kasi dito, yung popularity lang ni Kai Soto ang gusto nila, pero yung paglaro ni Kai o makapasok si Kai sa NBA ay hindi na po nila gusto. Ayaw kasi ng mga American, no, or ng mga European na masapawan sila ng isang Pilipino basketball player tulad na lang ng ating pambato na si Kai. Ang mga Pilipino po na ay talagang kilala sa paglalaro ng basketball. Lahat po ng mga kanto sa Pilipinas, no, ay talagang may mga naglalaro, may mga court, at yan pong isa sa pinakasikat na sports sa Pilipinas. Kaya naman, todo suporta tayo sa ating pambato na si Kai na makapasok sa NBA. Pero hanggat nandiyan po yung tinatawag na discrimination sa mga Asian, no, ay hindi tayo ganun kadaling makakapasok, hindi tayo papaboran. Do alam naman natin, meron tayong Jimmy Alapag ngayon na conditioning coach sa Sacramento Kings, pero hanggang dun lamang po yun. At syempre yung isang player ng basketball sa NBA medyo mahirap pa. Pero sa pinapakita naman ni Kai Soto, pinapatunayan niya na talagang deserve siyang makapaglaro sa NBA. Nalalapit na rin po, no, or bukas na yung laban po nito nga pong Yokohama kontra sa koponan ng Ibaraki Robots. So kahit nagkaroon ng dalawang sunod na talo ang Yokohama, maganda yung play na pinapakita ni Kai Soto. And ngayon, nakita nyo, mas lumapad pa ang pangangatawan ni Kai dahil sa kanyang mga ginagawang mga ehersisyo at pagpapakondisyon ng kanyang muscle, yung pagdadagdag ng pounds niya para sa mga dikdikan at mga crucial na laban. So suportahan natin si Kai dahil ngayon po as of now, meron na lang 12 games ng Yokohama at hindi pa sila nalalaglag, no? Meron pang pag-asa makapasok sa playoffs ang Yokohama Bay Corsair. Aabangan din natin yung panibagong sistema ni Coach Taketo para nga kay Yuki and Kai Soto tandem. Mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update, and please huwag kalimutan mag-like and